Noong Agosto 2022, batang babae na 10 taong gulang ang lumabas para bumili ng candy sa malapit na sports center, ngunit hindi na nakauwi. Ang malawakang investigasyon tungkol sa kanilang pagkawala na naging tampok sa mga balita sa buong United Kingdom ay nagdala sa mga pulis sa pintuan ng isang tagapag-alaga ng high school na nadangalang Ian Huntley. Hindi tulad ng karamihan sa mga mamamatay tao na tinatalakay natin, ang kanyang pagkakaaresto pagkatapos ay hindi naging isang gulat. Si Huntley ay kilala sa maraas na reputasyon at paulit-ulit na nasangkot sa kasong pang-aabuso sa mga batang babae. Matapos maaresto, militis at nahatulan si Huntley sa pagpatay kina Jessica Chapman at Holly Wells. Ngunit may mga tanong pa rin na nananatili. Sino nga ba si Ian Huntley at ano ang nagtulak sa kanya na kitilin ang buhay ng dalawang inosenteng bata? Sa dokumentaryong ito, layunin naming bigyang linaw ang mga tanong na ito at marami pang iba habang sinusuri namin ang Soham Murders, ang nakakabahalang kaso ni Ian Huntley. Ang pagkawala. Tinawagan ni Jessica Chapman si Holly Wells noong Agosto 4, 2002 at nagkasundo silang magkita. Umalis siya ng 11:45 ng umaga mula Brook Street, Soham, Cambridgeshire para bisitahin si Holly at ibigay ang kwintas na binili niya sa bakasyon sa Minorca. Ang kwintas ay inilarawan bilang isang palawit na may letrang H sa loob ng bilog na pinalamutian ng dalawang dolphin. Malapit lang ang bahay ni Holly sa Red House Gardens. Pagdating doon, naglaro ng computer games ang dalawang 10 taong gulang at sinatalipar na umuwi ng tanghali. Pagkakain, nagpatuloy sina Holly at Jessica sa computer. Mga 3:15 ng hapon, nagpalit sila ng damit at nagsuot ng Manchester United t-shirt. Ang isa ay pagmamay-ari ni Holly mismo habang sinuot ni Jessica ang isa na pagmamay-ari ng nakatatandang kapatid ni Holly na si Oliver. Kinuhanan ng litrato ng ina ni Holly na si Nicola ang dalawang batang babae na suot ang magkaparehong kamiseta. Ang larawang ito ay magiging kilala sa masamang dahilan kalaunan. Ito ang huling litrato na kuha sa dalawa bago sila mawala at malawakang ipinakalat matapos silang mawala. May barbecue ang pamilya ni Holly noong araw na yon at nagpalipas ng oras ang dalawang batang babae kasama ang mga miyembro ng pamilya Wells habang kumakain ng hapunan. Mga alas 6:15 tapos na sina Holly at Jessica. Naalala ng magulang ni Holly na umakyat ang dalawang batang babae at narinig nila ang mga ito sa kwarto ni Holly mula sa ibaba sa kabila ng mga tabla ng sahig. Huling beses na nakita ng mga magulang ang mga batang babae ng buhay. Hindi alam ng iba, pumunta ang mga batang babae sa sports center para bumili ng merienda sa vending machine. Hindi nila sinabi kanino man na aalis sila at sinabi ng prosekusyon na tiyak na kampante at kumpiyansa ang mga batang babae dahil pamilyar sila sa lugar. Doon sila nakatira, doon sila nag-aaral at sigurado silang napapalibutan sila ng mga pamilyar na muka. Alas 8 ng gabi, pumasok si Nicola Wells sa kwarto ng anak habang paalis ang mga bisita dahil alam niyang gugustuhin ng mga batang babae na magpaalam. Ngunit wala roon ang mga bata. Hinagilap ni Nicola at ng ama ni Holly na si Kevin, ang buong bahay, hardin at kalye, pati na rin ang mga kalapit na kalsada. Ngunit hindi nila natagpuan ang kahit anong bakas ng dalawang 10 taong gulang. Nabahala sila kaya agad nilang kinawagan ang magulang ni Jessica na nag-aalala rin dahil hindi pa umuwi ang anak at naka-off pa ang cellphone kaya hindi makontak. Sa puntong ito, bandang alas 8:30 ng gabi na siyang oras ng curfew ng mga bata. Hinahanap ng mga magulang ang mga anak nila, tumawag sa kapitbahay, kaibigan at kamag-anak pero wala silang nakita. Iniulat na nawawala sina Holly at Jessica dakong 5:55 ng gabi. Ang investigasyon. Nakuhanan ng CCTV at nakita ng ilang saksi ang mga batang magkasama at paulit-ulit na pabalik-balik sa dinaanan matapos umalis sa bahay ni Holly.
Naalala sila ng mga saksi dahil pareho silang may Beckham sa likod ng kanilang football na damit. Nakita silang naglalakad sa Sand Street, tumatawid sa River Road at sa sports center ng Soham Village College. Nakita silang makahawak braso habang naglalakad sa College Road ng 6:32 ng gabi. Mahigit 400 pulis ang full-time naganap sa mga batang 10 taong gulang nagsagawa ng house-to-house sa buong bayan. Dandang lokal na voluntaryo at US Air Force personnel mula sa mga kalapit na airbase ang tumulong sa paghahanap sa mga bata. Inilabas ang litrato nila, kuha 1 oras bago sila mawala, suot ang pulang football shirt kasama ang paglalarawan ng bawat bata. Nilinaw ng mga magulang ni Holly at Jessica na hindi sila nakikipag-usap sa di nila kakilala. Nagpahayag din ang punong guro ng St. Andrew's Primary School ng kaparehong damdamin at sinabi sa media, matagal na naming pinaalalahanan ang mga bata tungkol sa posibleng panganib mula sa mga hindi kilala. Ininterbay ang lahat ng rehistradong sex offender sa Cambridgeshire, Lincolnshire at 260 pa mula sa iba't ibang bahagi ng UK. Nababahala ang autoridad na baka dinukot ang 2 bata, ngunit tinanggal na sa listahan ng suspect ang lahat ng inimbestigahang sexual na nagkasala. Sandaling inisip na maaring nakipagkita ang mga bata sa isang taong nakilala nila sa online chat, ngunit agad din itong ibinasura. Sa mga sumunod na araw, inilabas sa publiko ang isang bahagi ng CCTV footage na nagpapakita sa 2 bata na magkasamang naglalakad bilang pagsubok na maalala ng mga tao ang insidente at makakuha pa ng karagdagang mga saksi. Isang rekonstruksyon ng huling galaw nila ang naitala at ipinalabas noong Agosto 16 na araw matapos silang huling makita. Lumabas sa current affairs show ng ITV ngayong gabi ang mga magulang ni Holly at Jessica para sa interview tungkol sa pagkawala ng kanilang mga anak. Nanawagan sa media ang pamilya para sa ligtas na pagbabalik ng mga bata, kaya nakatanggap ng higit 2,000 impormasyon mula sa publiko. Noong Agosto 13, iniulat ng mga pahayagan na pinaghihinalaan ng pulisya na konektado ang pagkawala ni Holly at Jessica sa pagdukot ng isang 6 na taong bata. Isang hindi pa nakikilalang bata ang kinuha mula sa kanilang bahay sa Barton under Needwood, East Staffordshire, 2 oras mula Soham. Lumabas ang teoryang magkaugnay ang 2 kaso dahil parehong naiugnay ang isang madilim na Ford Mondeo na may pekeng plaka sa insidente. Ito ang sinasabing sasakyan ng salarin na dumampot sa 6 na taong gulang na bata, kahalintulad na sasakyan ang nakita sa Glatton, Cambridgeshire, malapit sa Soham sa oras na nawala sina Jessica at Holly. Sabi ng mga investigador, ilang araw bago nawala sina Holly at Jessica, nakita sa Glatton, Hilagang Cambridgeshire ang kotse na pinaniniwala ang ginamit sa pagdukot sa batang mula sa Barton at may pekeng plaka. Sinabi naming hindi namin alam saan galing ang lalaking ito, pero nagsagawa kami ng psychological at geographical profile. Posibleng dumating siya na handa para sa pagdukot at na yon ay kumikilos sa mas malawak na lugar. Sa kabutihang palad, natagpuan ng 6 na taong gulang na bata 30 minuto matapos siyang kunin at wala siyang natamong pisikal na pinsala. Ang kanyang pagdukot ay konektado rin sa insidente noong nakaraang taon sa parehong baryo, kung saan sinundan ng driver ng madilim na Ford Mondeo ang isang 12 anyos na babae. Napansin ng detektive na ang Mondeo ay may plaka na ninakaw mula sa ibang sasakyan sa Nottinghamshire. Kahit 2 beses nang umapela sa TV ang mga otoridad, naglunsad ng kampanya ng mga poster, sinuri ang mga naiulat na pagkakakita at gumawa ng e-fit ng suspect, wala pa ring sagot kung sino ang lalaki. Noong Agosto 7, iniulat ng isang driver ng taxi na nakita niyang nakikipagbuno ang driver ng 4 na pintong madilim na berdeng sedan sa 2 batang babae sa likod ng sasakyan sa araw ng pagkawala. Inilarawan ng driver ng kotse na ikinakampay ang mga braso niya habang nagmamaneho patimog sa A100 at 42. Sinundan ng driver ng taxi ang kotse ng ilang minuto bago ito lumiko sa Stadlands Park Estate sa Newmarket. Wala namang ibang naging lead mula sa pagkakasaksing ito. Ian Huntley ang saksi. Ang pangunahing saksi sa investigasyon ay ang 28 anyos na tagapag-alaga ng high school na si Ian Huntley. Sinabi niya sa mga investigador isang araw matapos mawala sina Holly at Jessica na nagkaroon siya ng maikling pag-uusap sa dalawa sa kanyang pintuan ilang sandali bago sila mawala. Ikinuwento niya na tinanong siya ng mga bata tungkol sa kasintahan niyang si Maxine Carr na teaching assistant nila nang makita siya nitong nag-aalaga ng aso sa labas ng bahay nila ni Carr.
Sinabi ni Huntley na masayang-masaya ang mga bata nang kausapin niya sila, pero ipinahayag niya ang panghihinayang na hindi niya naitanong kung saan sila pupunta. Nagtanong ang mga bata kung natanggap si Carr matapos mag-apply bilang full-time teaching assistant sa kanilang paaralan. Sinabi ni Huntley sa kanila na hindi siya natanggap. Sumagot sila, sabihin mo sa kanya na pasensya na bago maglakad sa college trip. Noong Agosto 15 nagkwento si Huntley nang pareho sa panayam ng Sky News correspondent. Hindi ko kilala ang mga bata, nakatayo lang ako sa pintuan at nililinis ang aso ko. Tumakbo siya palayo at bumalik na magulo ang itsura. Tinanong nila kung kamusta si Maxine. Sabi ko hindi siya okay dahil di nakuha ang trabaho. Sabi lang nila, pakisabi pasensya na sila tapos umalis papuntang Aklatan. Sabi niya, lahat ng tao dito na nakausap ko, ang sinasabi ay habang walang balita, may kaunting pag-asa pa rin at yun ang pinanghahawakan namin. Sa mga sumunod na linggo, laging sumasali si Huntley sa investigasyon sa pamamagitan ng mahaba at detalyadong panayam sa pulis at mamamahayag. Sa panayam, ipinaliwanag niya kung paano maaring mag-react ang mga bata sa isang estrangjero. Naalala ng mamamahayag na si Brian Farmer na kahina-hinala ang sagot ni Carr at Huntley sa interview. Nang tanungin ni Farmer si Carr tungkol sa panganib ng mga estranggero, napansin niyang si Huntley na hindi naman kilala ang mga bata ang sumagot. Ayon kay Farmer, malamang sasakay si Holly sa kotse at tahimik na aalis, pero hindi si Jessica. Lalaban siya at magpapakita ng pagtutol. Napansin niyang balisa at nakakagulat na emosyonal si Huntley habang ini-interview. Habang inaalala ang partikular na interbyong ito noong 2022, sinabi ni Farmer, sa tingin ko, kung paano niya inilarawan kung paano magre-react sina Holly at Jessica ay eksaktong ganun nga ang naging reaksyon nila. Alam niya kung paano sila magre-react dahil ganun nga ang naging reaksyon nila nung pinatay niya sila. Voluntaryong inalok ni Huntley si Carr na magpalitrato kasama ang pamamaalam na card mula sa kanyang mga estudyante matapos hindi ma-renew ang kontrata niya bilang classroom assistant. Pinirmahan ni Holly ang card pero matigas ang desisyon ni Huntley na huwag magpakuha ng litrato. Napansin ni Farmer, sa tingin ko, ang dahilan kung bakit ayaw ng mga tao na magpakuha ng litrato ay dahil kapag nailatala ang kanilang larawan, may makakakilala sa kanila. Bagaman hindi kahina-hinala si Maxine Carr para sa kanya, sinabi niya kung nagsisinungaling si Huntley, malamang nagsisinungaling din si Carr. Napansin ng pulisya ang kakaibang kilos ni Huntley at isang linggo matapos mawala ang mga bata, naghayag ng alalahanin ang mga mamamahayag sa mga investigador. Bukod sa laging kasama ang mga pulis at mamamahayag, nagtatanong pa si Huntley tungkol sa investigasyon at DNA sample. Napansin ng pulis na may 3.1.2 pulgadang galo si Huntley sa panga na sinabi niyang gawa ng aso niya. Ayon sa The Telegraph, tinanong ni Huntley ang isang DCI kung paano matatanggap ng dumukot sa mga bata ang mensahe ng pulis sa mobile phone ni Jessica kung itinapon na ang baterya nito. Bukod dito, sa dalawang magkaibang araw, nagbigay si Huntley ng maling impormasyon sa mga investigador. Unang beses niyan sinabi na may pulang Ford Fiesta, kapareho ng sasakyan niya na kahina-hinalang nagmamaneho sa Soham bago mawala ang mga bata. Pangalawang ulat niya, may lalaking may itim na plastic bag na kahina-hinalang kumikilos malapit sa Soham Village College. Sinabi ng mga taga-usig na ang ulat ay ganap na imbento at muling nagpapakita ng tuso at mapanlinlang na pag-iisip na mahusay magplano kung ano ang kailangang gawin upang ilihis ang atensyon mula sa sarili niya. Noong Agosto 5 araw matapos mawala ang mga bata, isang pulis lang ang natasang magsiyasat sa bahay ni Huntley. Walang natagpuang mahalaga kahit napansin ng pulis na kahina-hinala ang bahay. Napansin nilang nakasampay ang kanyang damit kahit umuulan. Napansin din nila na sobrang linis ng bahay at malakas ang amoy ng mga panlinis sa hangin. Sabi ni Huntley, pasensya na sa dining room, nagkabaha kasi. Iniulat ng mga kasamahan ni Huntley na nang bisitahin nila ang mag-asawa, napansin nilang sobrang nilinis ni Carr ang kusina kaya natatanggal na ang pintura ng tiles. Lalo pang kahina-hinala, isang araw lang matapos mawala, agad nilinis ni Huntley ng todo ang kanyang pulang Ford Fiesta. Ang sasakyang binili noong 2001 at 11 taong gulang ay ayon sa lahat ng ulat ay nasa napakagandang kondisyon at may tinakbo lamang na 38,000 at 700 milya.
Pinalitan ang mga gulong ng sasakyan matapos mawala sina Jessica at Holly at napansin ng mekaniko na nagulat siya na pinapalitan ng mga ito dahil maayos pa naman ang dating mga gulong. Matapos mapalitan ng gulong, nagbayad si Huntley ng 10 libra sa mekaniko para maling itala ang plaka ng sasakyan niya. Nadiskubre ng mga investigador na ang carpet sa trunk ng sasakyan ay pinalitan ng carpet na galing sa bahay na tabas-tabas ang gupit. Agosto, 6 ng umaga nagmaneho si Huntley sa Grimsby para sunduin si Maxine sa bahay ng ina niya. Nakita ng kapitbahay ni Shirley Cap, ina ni Carr, ang dalawa sa tabi ng sasakyan. Sabi ng kapitbahay, bukas ang likod ng sasakyan at parang tinitingnan nila iyon. Umiyak si Maxine at payat maputla si Ian. Nang mapansing pinapanood siya ng kapitbahay, isinara ni Huntley ang trunk. Karagdagang investigasyon. Natagpuan ang mga labi ni Holly Wells at Jessica Chapman noong Agosto 17, halos 2 linggo matapos sila mawala. Mga 12:30 ng hapon, natagpuan ng tagapagbantay ng lupa ang mga bangkay ng mga batang walang saplot magkatabi sa 5 talampakang kanal malapit sa bakod ng RAF Lakenheath sa Suffolk, mahigit 10 milya silangan ng Soham. Kapansin-pansin na alala ng tagapagbantay ng lupa na may kakaiba at hindi kaaya-ayang amoy sa hangin noong siya ay nasa lugar ilang araw bago nito. Bumalik siya noong ika-17 kasama ang mga kaibigan para alamin ang sanhi ng mabahong amoy. Nang makita ang mga bangkay, agad nilang tinawagan ang pulis. Malubha na ang pagkabulok ng mga labi ni Holly at Jessica, halos kalansay na sila. Di matukoy ang sanhi ng pagkamatay, pero ayon kay Coroner David Morris, pinaniniwala ang asphyxiation o pagkasakal ang pinakamalamang na dahilan. Dagdag niya, hindi sa masukal na lugar pinatay ang mga bata, kundi itinapon doon sa loob ng 34 na oras matapos silang mamatay. Nakakatakot, napansin na sinubukan ng pumatay, sunugin ang mga bangkay para alisin ang DNA o ibang ebidensyang forensic. Kapansin-pansin, isang araw bago nito, noong Agosto 16, unang tinanong ng pulis sina Huntley at Carr. 7 oras silang in-interview at sinabi nilang nakita nila ang mga bata bago mawala. Sa mga oras na ito, inuulit na lang ni Carr ang karamihan sa mga sinasabi ng kanyang fiancé. Kinumpirma niya ang kwento ni Huntley na nakausap niya sina Holly at Jessica bago sila nawala at sinabi niyang naliligo siya noon. Sabi niya, sana tinanong na lang namin sila kung saan pupunta kung alam lang namin noon ang alam namin na yon. Kung ganon, sana napigilan namin sila o may nagawa kami tungkol dito. Sa panahong ito, nagbago si Huntley, pumayat at nagpakita ng sintomas ng hindi makatulog. Dahil sa pag-aalala niya, niresetahan siya ng antidepressants. Ayon sa investigador, paulit-ulit nagsinungaling si Maxine Carr sa pulisya. Habang iniimbestigahan pa lang ng opisyal, nagtalo ang magkasintahan tungkol sa suot ng fiancé noong gabi ng pagkawala ng mga bata at sinabi niya, dapat alam ko, ako ang naglalaba ng mga damit niya. Napansin ng prosekusyon kalaunan na dito ay nakikisabay siya sa sitwasyon. Hindi lang siya nag-imbento ng isang pangyayari, kundi binigyan pa niya ito ng pakiramdam ng katotohanan sa pamamagitan ng pakikipantalo tungkol sa kulay ng damit na suot niya. Iminumungkahi namin na si Carr ay hindi nag-aatubiling magsinungaling. Nagkunwari ang mag-asawa na si Carr ay nasa Soham pero sa totoo, bumisita siya sa kanyang ina sa labas ng bayan. Matapos formal na kapanayamin ng pulisya, sina Carr at Huntley ay dinala sa isang safe house sa nayon ng Histon upang sila ay mapanatili sa ilalim ng pagmamatyag. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsagawa ng malawakang paghahanap sa bahay ng mag-asawa sa Lima College Close at sa paligid ng Soham Village College kung saan nagtatrabaho si Huntley bilang tagapag-alaga. Muling napakalinis ng bahay, pero sa kalaunan may ilang mahalagang bagay na natuklasan para sa investigasyon. Ang mga bagay na nakuha mula sa paligid ng paaralan ay binubuo ng mga sinunog at pinutol na football shirt ng mga bata na natagpuan sa loob ng isang basurahan sa nasabing lugar. Ang mga hibla sa damit ay tumugma sa katawan, kasuotan ni Huntley at tela ng bahay niya. Bukod pa rito, nakuha rin ang kanyang mga fingerprint mula sa basurahan kung saan itinapon ang mga gamit. Kinuna ng forensic test ang sasakyan ni Huntley noong araw na yon. Kahit nilinis niya ng mabuti, nadiskubre ng mga eksperto ang chalk, alikabok ng ladrilyo at konkreto sa kotse, parehong materyales na ginamit sa kalsadang patungo sa lugar ng mga bangkay.
Nagbigay pa ng dagdag na hinala ang pagkawala ng takeb mula sa likurang upuan at gaya ng nabanggit kanina, napalitan na rin ang carpet sa trunk. Malaki rin ang naging papel ng forensic ecologist na si Professor Patricia Wiltshire sa pagkuha ng ebidensya laban kay Huntley. Natukoy niya na ang tole na natagpuan sa mga sapatos at loob ng kanyang sasakyan ay tumugma sa mga natagpuan sa lugar kung saan nakita ang mga bangkay. Natukoy niya ang daanan ni Huntley mula sa kanal na tinapunan ng mga bangkay at napansin ang naapakang uray na nagbigay ng malinaw na bakas. Naalala niya nakatulong ang mga halaman dahil tinakpan ng maliliit na piraso ng halaman ang mga damit ng mga bata na sinubukang sunugin ni Huntley sa paaralan mula sa lugar kung saan inilagay ang mga bata. Sabi niya, tinanggal na niya ang ilang lugar sa imbestigasyon at napansin na wala rin parehong pollen at halaman ang mga ito. Napansin din niya ang maraming pollen at spores sa sapatos at sasakyan ni Huntley na patunay na naroon siya. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses pa dahil bumalik siya para tingnan ang mga bagay-bagay. Ang pag-aresto. Inaresto sina Carr at Huntley na pinaghihinala ang dumukot at pumatay bandang 4:30 am. Noong Agosto 17 ilang sandali bago natagpuan ang mga bangkay at mga itinapong damit pati iba pang ebidensya. Sa investigasyon, si Huntley ay mailap, walang emosyon at minsan ay litong-lito. Iniulat na ilang beses siyang naglalaway na pinaniniwalaan ng pulis na pagpapanggap ng sakit sa pag-iisip. Dahil dito, kinailangan ng mga pulis na ipasuri si Huntley sa mental na ospital at sumailalim sa pagsusuring psikolohikal. Si Kara, dayon pa man, ay agad na bumigay sa bigat ng interogasyon. Inamin niyang wala siya sa Soham noong gabi ng pagkawala ng mga bata kaya hindi niya mapapatunayan ang sinabi ng fiancé niya na nakausap ang mga bata bago sila nawala. Sinabi niyang siya ang nag-alok na maging alibay ni Huntley. Tinuro rin ni Huntley sa kanya na magsabi ng totoo sa pulis pero nagsinungaling siya para protektahan ito sa nakaraan niya. Ayon sa kanya, maling paratang ng panggagahasa kay Huntley noong 1978 ang naging sanhi ng problema niya sa kalusugan ng pag-iisip. Nang tanungin kung para sa proteksyon niya, sabi niya, wala naman siyang ginawang masama. Ibig kong sabihin, alam kong napag-usapan niyo na ang maraming bagay kanina sa panayam pero mananatili ako sa paninindigan ko na para sa akin wala siyang ginawang masama. Mahal ko siya pero mali talaga ito. Inihayag rin dito na tinawagan ni Huntley si Carr habang nasa bahay ng ina niya at sinabi, Maxine, pumasok sila sa bahay natin. Sinabi niya na pumasok sila sa loob dahil nagdugo ang ilong ni Holly. Tinulungan niya itong mapatigil habang si Jessica ay nakaupo sa kama ng mag-asawa. Pagkatapos, umalis ang 2 bata sa bahay na walang nangyaring masama sa kanila. Gayunpaman, sinabi ni Huntley kay Carr na siya ay maling inakusahan ng panggagahasa noong 1978 at ang kanyang dating pagkakaaresto ay naging dahilan ng kanyang pagkakaroon ng matinding emotional breakdown. Nag-alala siya at natatakot muling mapagbintangan sa di niya ginawa. Iminungkahi ni Carr na pwede siyang maging alibi ni Huntley. Nang ipaalam sa kanya ang maraming ebidensya na nagpapatunay ng kasalanan ni Huntley sa mga pagpatay, kabilang ang pagkakatuklas sa mga bangkay at ang pagkuha ng kanyang mga fingerprint mula sa basurahan kung saan natagpuan ng mga damit ng mga biktima, napaiyak daw si Carr at sumigaw, hindi niya magagawa yon, hindi niya yon ginawa. Sa kabila ng mga revelasyon, patuloy pa ring ipinantanggol ni Carr si Huntley at ayon sa ulat, may matinding emosyonal na kapit siya kay Huntley. Kinasuhan siya ng pagtatangkang hadlangan ang hustisya at noong Enero 2003, kinasuhan din siya ng 2 bilang ng pagtulong sa isang nagkasala. Habang nakakulong sa Holloway Prison, palagi siya nagtatanong kung kumusta si Huntley at sumusulat ng liham para ipahayag ang pagmamahal niya sa kanya. Ganap na niyang pinutol ang ugnayan noong Disyembre 2002 matapos ang 4 na buwan. Ian Huntley ang mamamatay tao. Si Ian Kevin Huntley ay ipinanganak noong ika-31 ng Enero, 1974 sa Grimsby sa isang mag-asawang manggagawa na may edad na 18 na sina Kevin at Linda Huntley na nagpakasal matapos malaman na buntis si Linda sa kanilang unang anak. Ang ama ni Ian ay nagtrabaho bilang apprentice na tagapag-ayos ng gas habang ang kanyang ina ay tumatanggap ng maliit na sahod sa kanyang trabaho sa isang pagawaan ng pag-imprenta.
Dahil sa kakaunti lang ang kanilang pera, nahirapan silang tustusan ang kanilang pangangailangan. Kinailangan ni Linda na iwan ang kanyang trabaho upang maging full-time na ina sa bahay, kaya napilitan si Kevin na kumuha ng dagdag na oras sa trabaho para matustusan ang gastusin ng pagkakaroon ng bagong silang na sanggol. Hindi talaga nag-iisa ang mag-asawa dahil nakitira muna sila sa mga magulang ni Linda kaya nakatipid sila buwan-buwan. Lumipat sila sa inuupahang bahay sa Pelhams Road, Immingham, ilang milya sa hilaga ng Grimsby, pero hindi nagtagal at nagdalang tao ulit ang mag-asawa. Ipinanganak si Wayne, kapatid ni Huntley, noong Agosto 16, 1975. Sa aklat na Beyond Evil, Inside the Twisted Mind of Ian Huntley, inilalarawan ni Nathan Yates ang ama ni Huntley bilang sobra ang pagod kaya naging istrikto at malungkuting ama. Inaalala siya ng mga kaibigan bilang seryoso, madilim, payat, mahigpit ang itsura at higit na may gulang para sa edad niya. Mahigpit na disiplinaryo si Kevin pero tapat siya sa asawa tulad ng kanyang panganay na anak na nagselos nang dumating ang nakababatang kapatid. Naalala ng mga kaibigan ng pamilya na si Huntley ay mahirap alagaan nung sanggol pa siya, madalas umiiyak, sumisigaw at palaging hinahanap ang ina. Madalas niyang ginagawa ito kapag abala ang kanyang ina sa nakababatang kapatid na para bang hindi niya matanggap na binibigyan ng pansin si Wayne. Ayon kay Yates sa kanyang libro, ang selos niya sa nakababatang kapatid ang naging malaking puwersa sa buhay ni Huntley, pati sa naging maikling pagsasama nila ng dating niyang asawa noong dekada 90 at nagdulot ito ng sugat sa buong buhay niya. Batay sa mga kwento, lumaki si Huntley na mama's boy at malayo ang relasyon sa kanyang ama. Sa school, lagi siyang binubuli at tinatawag na loner. Dahil sa mahaba niyang no, tinawag si Huntley ng mga kaklase niya na Spadehead at White Cliffs of Dover. Dahil sa hika at mahina niyang pangangatawan, nahirapan siyang lumaban sa mga kaklase niya at madalas niyang isumbong ang mga nambubuli sa mga guro kaya lalo siyang naging target ng pang-aasar. Hindi lang siya basta sumbonggero ayon sa dating estudyante ng kanilang paaralan. Naiinis lahat sa kanya dahil palagi siya nag-iimbento ng mga kwento tungkol sa mga ayaw sa kanya, kaya halos lahat naging ganoon din sa kanya. Hindi siya gaanong gusto ng mga guro, pero may isang elementary teacher na natatandaan siya ng may pagmamahal bilang mabait na munting batang lalaki. Ikinuwento ni Huntley na noong kabataan niya, siya ay binugbog at inabuso ng nakatatanda na nagdulot ng matinding sugat sa kanyang buhay. Kaunti lang ang detalye tungkol sa insidente. 11 anyos si Huntley nang lumipat siya ng paaralan pero hindi pa rin siya naging popular doon. Pinanatili niya ang dating ugali tulad ng pagsusumbong at pag-iimbento ng kwento hanggang sa lumala ang pambubuli niya at nailipat siya sa ibang paaralan. Ang akademikong pagganap ni Huntley ay mas mababa sa karaniwan at malamang na naapektuhan siya dahil sa pambubuli na naranasan niya. Sa bago niyang paaralan, nahirapan pa rin siyang makahanap ng mga kaibigan. Sumali siya sa scout pero hindi niya gusto ang physical na aktibidad. Pagkatapos, sumali siya sa Air Training Corps noong siya ay 13 anyos at nagsimulang mangarap na mapasama sa RAF. Pamilyar siya sa Lakenheath Air Base na gusto niyang puntahan para pagmasdan ang mga eroplano mula malayo. Ito rin ang parehong lugar kung saan niya kalaunan itinapon ng kanyang mga biktima. Umalis si Huntley sa cadets matapos halos isang taon na dismaya siya sa kabiguang may pakita ang sarili sa paaralan at gawain. Ayon sa ulat, dahil sa labis na pagnanais ng atensyon, sinubukan niya magpakamatay sa pag-inom ng isang kahon ng paracetamol habang mag-isa sa bahay. Natagpuan siya ng ina niyang halos walang malay at dinala sa ospital para linisin ang tiyan. Madalas subukang magpakamatay ni Huntley pero para sa mga kaibigan niya, desperado lang siyang humingi ng atensyon. Simula pagkabata, may pagnanasa na si Huntley sa sexual na aktibidad at tinuturing siyang mandaragit ng mga kaklase. Nagkaroon siya ng una niyang nobya nung 12 siya at ipinagmalaki niyang nawala ang pagkabirhen niya sa edad na 14. Isang kaklase ang nagsabi, ang paraan niya sa mga babae ay piliin ang pinakabata at madaling malinlang na makita niya at basta na lang magsisinungaling sa kanila. Sasabihin niya ang kahit ano para lang mapalapit sa kanila. Naalala ko na may 3 babae siyang niligawan o nilabasan sa eskwelahan. Lahat sila ay mas bata sa kanya at wala sa kanila ang tumagal ng matagal. Bilang teenager, hindi rin gumaling si Huntley. Nagsimulang magmalupit siya sa mga hayop at naghanap ng pusa o aso sa kalsada para saktan. Sabi ng dati niyang kaklase, nakakabahala talaga ang ginawa niya. Dati niyang tinali ang paputok sa aso at pusa at pinasabog o binuhusan ng gaas at sinunog ang mga ito. Lagi niyang ipinagyayabang yon na parang gusto niyang magmukhang astig.
Sa panahong ito, nakilala niya ang nobya niyang si Amanda Marshall na napansin niyang malandi at may kumpiyansa sa pakikitungo sa mga babae. Pag-16 na siya, nagsama sila sa apartment pero unti-unting nasira ang relasyon nila. Iniulat ng The Scotsman na umaasa siya sa kanya para sa kanyang kumpiyansa sa sarili kaya lalo pang lumaki ang kanyang pangangailangang kontrolin siya. Sinimulan niyang sabihan siya kung ano ang pwede at hindi niya pwedeng isuot at kung sino ang pwede at hindi niya pwedeng kausapin. Taglay niya ang lahat ng palatandaan ng isang karaniwang nang aabuso na obsessed na maisa katuparan ang kanyang mapangibabaw na kagustuhan. Minsan, hinampas siya ni Huntley ng pool cue sa ulo kaya nawalan siya ng malay. Umalis si Amanda matapos niyang malaman na dinadala ng partner niya mga batang karamihan ay nasa edad na 12 o 13 sa bahay kapag wala siya. Pagkatapos subukan ni Huntley magpakamatay, bumalik siya. Kasama si Huntley, nagpunta siya sa psychiatrist at nabuntis ng anak nito. Hindi isinilang ang bata dahil itinulak ni Huntley si Amanda sa hagdan, nagka-miscarriage siya pagkatapos. Iniwan na niya si Huntley dahil sa karahasan. Umalis si Huntley sa paaralan sa edad na 16 matapos makapasa sa 5 GCSE. Nagtrabaho siya bilang tagatanggal ng lamang loob ng isda sa Grimsby pero nahirapan pa rin siyang makibagay. Pinasok niya ang maraming mababang trabaho, madalas mawalan ng trabaho at nahirapang makahanap ng permanenteng tirahan. Bilang isang adulto, inilarawan si Huntley bilang mapanlinlang at walang kapanatagan sa sarili at dahil sa kakulangan niya ng kumpiyansa, naging dahilan ito para pagsamantalahan niya ang mga mahihinang babae at batang babae. Noong maaresto siya noong 2002, naimbestigahan na si Huntley ng pulisya at social services dahil sa 9 na kasong sexual, kabilang ang 4 na umano'y panggagahasa, 4 na paratang ng panggagahasa sa menor de edad at malaswang pag-atake sa batang babae na 11 taong gulang. Bukod pa rito, napansin na siya ay nagkaroon ng hindi bababa sa 2 relasyon na mapangkontrol at pisikal na marahas sa tinatawag niyang mga kasintahan na parehong menor de edad na may edad na 15 at 16. Sa isang pagkakataon, ikinulong niya ang isang 16 na taong gulang sa isang kwarto dahil tumanggi itong makipagtalik sa kanya. Pagkatapos, ikinulong pa rin siya ng 2 linggo bago pinalaya at na-ospital siya dahil sa gutom at dehydration. Noong 1921 anyos, si Huntley nang makipag-date siya kay Claire Evans, 18 na nakilala niya habang nagtatrabaho sa pabrika ng Heinz. Magkasama ang magkasintahan ng 2 buwan bago na-engage at nagpakasal noong Enero 1995. Ilang araw matapos ang kasal, lumitaw agad ang mga problema dahil mainitin ang ulo at maraha si Huntley. Sa loob ng 1 buwan, nagsimula na niyang regular na sexual na abusuin si Claire at madalas pa siyang inaabuso sa iba pang paraan, kabilang ang paglak sa kanya sa labas ng bahay at paggupit ng kanyang buhok. Sa isa pang insidente, naalala ni Claire na sinakal siya ng kanyang asawa sa may lababo sa kusina. Habang inaalala ko, malinaw ko siyang nakikita na nakangisi at tumatawa habang ginagawa yon. Hindi ako makapagsalita at hingal pero lalo siyang natutuwa habang lumalaban ako. Tulad ni Amanda, nabuntis din siya ng asawa niya, ngunit dahil sa matinding pananakit, nakunan siya. Nang tuluyan ng iwan ni Claire si Huntley, sinabi ni Huntley na natulog daw si Claire kasama ang kapatid niya sa mismong gabi ng kanilang kasal at yon daw ang dahilan kung bakit sila maghihiwalay. Pagkatapos ng hiwalayan, nakipag-date si Claire kay Wayne, kapatid ni Huntley, at nagpakasal sila matapos mapirmahan ang diborsyo. Sa paggawa ng dokumentaryong ito, hiwalay na sina Wayne at Claire. Pagkatapos ng hiwalayan nila ni Claire, nagpatuloy si Huntley sa pakikipagkita sa mga menor de edad. Ayon sa pulisya, bago siya maaresto, nagkaroon siya ng hindi bababa sa 30 sexual na karelasyon. Karamihan ay mga batang hindi pa maaaring pumayag. Marami sa mga nabighani sa kanyang karisma ang nabigla nang malaman nila ang tungkol sa kanyang marahas na ugali. Noong Agosto 1995, tinawag ang pulisya ng akusahan ng ama ng isang 15 anyos na babae si Huntley na nakipagtalik sa kanyang anak. Nagsagawa ng investigasyon ang pulisya at social services at inamin ng babae na nagkaroon ng sexual na relasyon. Gayunpaman, tumangi ang 15 taong gulang na magsampa ng kaso kaya ibinasura ang kaso. Hindi naaresto si Huntley kahit dapat ay naaresto siya dahil sa ilegal na pakikipagtalik. Kung naaresto sana siya noon, mas mabilis sa nang natukoy ng pulisya si Huntley bilang malakas na suspect sa kaso ni Holly at Jessica makalipas ang ilang taon at maaaring napigilan pa sana ang insidente bago ito mangyari.
Noong 1975, inamin ni Huntley na nagnakaw siya sa bahay ng kapitbahay kasama ang kanyang 16 anyos na kasamang nakatira, pero hindi tinanggap sa korte ang pag-amin dahil walang tamang tala ang pulisya. Nagpatuloy ang biktima sa pagsasampa ng kaso kahit may tangkaraw ang pulisya na pigilan siya, ngunit hindi itinuloy ang kaso at nanatili lang sa record ang mga paratang. Sa panahong ito, patuloy niligawan ni Huntley ang mga batang estudyante. Lumapit ang ina ng batang babae sa pintuan para balaan siya habang may mga lalaking may baseball bat na dumating para sa isa pang bata. Pareho ang mensahe nila. Noong 1976 na kilala niya si Katie Weber, 15 na humanga kay Huntley. Nagsimula silang dalawa ng tinatawag na relasyon at lumipat siya sa bahay nito hindi nagtagal matapos silang magkakilala. Gaya ng palagi niyang ginagawa, inutusan siya ni Huntley na putulin ang ugnayan sa pamilya at mga kaibigan at sinabi sa kanya na kailangan niyang huminto sa pag-aaral at maghanap ng trabaho. Napansin ng kaibigan ng dalaga na para alipin siyang tinrato at kinausap sa mapangmataas na paraan. Sinira niya ang buhay ng babae. Matalino siya pero pinatigil sa pag-aaral at pinilit magtrabaho sa walang saysay na trabaho. Habang inaalala ni Katie ang panahon nila ni Huntley, naalala niyang natakot siyang hindi sundin ang gusto nito. Dagdag pa niya, nang naging malinaw na gusto ko siya at nagtalik kami, tinrato na niya akong parang bata at inapi. Sa kanilang relasyon, inabuso si Katie at matapos ang isang matinding away, noong 1978 habang buntis siya, tumakas siya, tinawagan ng ama mula sa kalsada at nagtago hanggang masundo. Ipinanganak ni Katie ang anak ni Huntley noong parehong taon. Noong Abril 1978, inaresto si Huntley dahil sa hinalang panggagahasa sa isang 18 anyos. Ayon sa kanya, pumayag ang babae at hindi siya kinasuhan. Isa pang 18 taong gulang ang lumantad at inakusahan si Huntley ng panggagahasa noong Mayo habang pauwi siya mula sa isang gabi ng paglalakwatsa. Ayon sa CCTV ng nightclub, nag-uusap ang dalawa pero hindi ito sapat na ebidensya para magsampa ng kaso. Bagamat hindi siya napatunayang nagkasala sa alinmang kaso, kumalat ang balita tungkol sa masamang reputasyon ni Huntley bilang rapist at mandaragit ng bata. Palaging inaapi siya ng mga kapitbahay hanggang mawala ng trabaho at mapilitang makitira sa ina. Bawal din siyang makipag-ugnayan sa anak niyang babae at sa ina nito. Isang buwan matapos ang Hunyo, sinabi ng 12 taong gulang na batang babae sa pulis na inabuso siya ni Huntley noong Setyembre 1977. Napapayag niya ang bata na maglakad-lakad bago niya ito inabuso ng sexual sa isang taniman ng prutas. Nakataka siya kay Huntley saglit, ngunit nahabol siya nito at tinakot na papatayin siya kung magsusumbong siya sa kahit kanino tungkol sa nangyari. Bagamat naimbestigahan, hindi kinasuhan si Huntley kaugnay ng insidente. Dahil lumabas na ang pangalan niya sa diaryo 2 buwan bago ang umano'y panggagahasa, hindi pinaniwalaan ang 12 taong gulang na babae kaya nagalit ang kanyang ina. Noong 2003 sinabi ni David Westwood, punong konstabol ng Humberside Police, na ang sistema at pagkakamali ng tao ang dapat sisihin. Bakit hindi napagtuunan si Huntley bilang suspect sa kaso ni Holly at Jessica at paano nakaligtas ang isang kilalang sexual na mandaragit ng matagal na walang parusa? Ayon sa kanya, nabura ang mga record dahil sa Data Protection Act, ngunit may mga eksperto na hindi sumang-ayon dito. Umalis si Westwood sa panayam nang kanungin kung bakit matagal nang malaya si Huntley. Nasuspinde si Westwood dahil iniutos niyang sirain ang mga record ng umano'y mga nangmolestya ng bata na hindi natulan. Ngunit kalaunan, binawi ang suspensyon. Kapansin-pansin, siniyasat din ang punong guro na kumuha kay Huntley bilang pangalawang tagapag-alaga dahil inamin niyang hindi niya sinuri ang mga reference bago ialok ang trabaho. Hindi rin niya tinukoy kung siya ay kwalipikado para magtrabaho sa mga bata. Ang mga nangyari pagkatapos. Sa huli, pinayagang sumailalim sa paglilitis si Huntley at nagdeklara ng hindi guilty sa 2 kaso ng pagpatay. Sinabi niyang nalunod si Holly ng aksidente niya, itong natulak sa bathtub at nasakal niya si Jessica para patahimikin ito. Ayon sa pathologist ng Home Office, hindi ka panipaniwala na nalunod si Holly sa bathtub dahil lang sa pagkakahulog. Idinagdag pa niya na si Jessica ay maaari lamang mapatay sa pamamagitan ng pagsakal kung siya ay pinigilan ng puwersa habang matindi ang kanyang pagpupumiglas. Sinabi ni Huntley sa ama niya na pinatay niya si Jessica para hindi ito makatawag ng tulong sa cellphone.
Sinabi ni Huntley, 30 taong gulang na magsimula ang paglilitis sa hurado, sana ay maibalik ko ang oras. Sana ay nagawa ko ang mga bagay ng iba. Sana ay hindi na lang talaga nangyari ang lahat ng ito. Humihingi ako ng paumanhin, nahihiya ako sa ginawa ko. Aminado akong responsable sa pagkamatay ni na Holly at Jessica, pero wala na akong magagawa ngayon. Taos puso kong nais na may magawa pa ako. Sabi niya, nagpatuloy siya na parang walang nangyari dahil natakot at nahiya siya. Inilarawan siya ng hukom, nagapakita ng patuloy na kalupitan at walang awang pagkamapangutya kina Jessica, Holly at kanilang pamilya. Sa gitna ng sinunog na bangkay, pira-pirasong damit, gamit na itinapon sa trabaho niya at mga fingerprint at pollen, sapat ang ebidensyang pisikal laban kay Huntley para hindi ito may turing na aksidenteng trahedya lang. Naniniwala ang mga taga-usig na sexual ang motibo sa pagpatay, isang konklusyon na kanilang narating matapos malaman ang tungkol sa kanyang pagiging umano'y serial rapist at mandaragit ng mga bata, at ang katotohanang nilaban niya ang kanyang mga bedsheet pagkatapos ng pagkamatay ng mga bata. Kapansin-pansin, sinabi ni Carr sa investigador na trabaho niya, ayon kay Huntley, ang gawaing bahay, kaya't kakaiba na siya mismo ang naglaba ng mga kumot. Marami ang naniniwalang pagpatay ay krimen ng pagkakataon. Tinawag ng kriminal na psikolohista si Huntley na isang latenteng mandaragit na pedopilya na nililang ang mga bata papunta sa bahay niya dahil sa nagkaroon siya ng pagkakataon. Pagkatapos ng 17 oras at 32 minutong pagdedebat, nagbalik ang hurado ng hatol na guilty. 2 habambuhay na pagkakakulong ang hatol kay Huntley. Hindi siya isa sa alang-alang para sa paglaya hanggang sa pinakamaaga ay 242 kung kailan siya ay 68 taong gulang na. Mabuti na lang at halos tiyak na matatanggihan ang apilang ito. Samantala, kinasuhan si Maxine Carr ng 2 bilang ng pagtulong sa nagkasala at 1 bilang ng paghadlang sa hustisya. Umamin siya ng sala sa huling sakdal pero tinutulan ang 2 kasong pagtulong. Iginiit niyang nagsinungaling siya sa otoridad para protektahan ang kasintahan niyang akala niya ay inosente. Napawalang sala siya sa 2 bilang ng pagtulong sa nagkasala pero hinatulan ng 3.5 taon sa kulungan dahil sa paghadlang sa hustisya. Nagsilbi siya ng 21 buwan sa kanyang kabuwang sentensya at pinalaya sa probasyon noong Mayo 14, 2004. Binigyan siya ng bagong pagkakakilanlan at inilipat sa fee house. Iniulat na noong 2011 nanganak si Carr ng 1 anak na lalaki at noong 2014 ay nagpakasal siya. Nakatira siya sa isang bayan malapit sa dagat kasama ang 2. Alam daw ng asawa niya ang totoong pangalan at kaugnayan niya sa kaso. Winasak ang bahay ng mag-asawa sa 5 College Close, 2 taon matapos ang pagpatay kina Holly Wells at Jessica Chapman. Habang nakakulong sa HMP Franklin, ilang beses inatake si Huntley ng kapwa bilanggo, nagkaproblema sa kalusugan at ilang beses nagtangkang magpakamatay. Nagkaroon siya ng alitan at pisikal na sagupaan kina Peter Sutcliffe, Mark Hobson na isang spree killer at Damian Fox na isang armadong magnanakaw. Umamin din siya sa sexual na pag-atake sa 11 taong gulang na babae sa taniman ng prutas noong 1997 at 1997, ngunit hindi pinaniwalaan ng pulisya ang kanyang salaysay. Nakaramdam ng ginhawa ang biktima nang malaman ang pag-amin niya, pero malungkot pa rin siya dahil nanatiling malaya si Huntley na naging sanhi ng pagkamatay ng 2 inosenteng bata. Inilarawan ng mga kapwa bilanggo kung paano si Huntley ay isang nag-iisa at hindi sumasali sa mga aktibidad ng grupo. Sa parehong paraan, siya rin ay naging nag-iisa noong siya ay nasa paaralan at trabaho. Noong Nobyembre 2011 nilagay siya sa solitary confinement dahil sa pagsipa sa gwardiya at pagmumura sa opisyal. Tinawag na kawawa ang kanyang pagsipa at iniulat na umiyak siya nang ilagay sa isolation. Tinanggalan siya ng pribilehiyo na wala ng trabahong kumikita ng 20 libra linggo-linggo at ipinagbawal bumili ng fish and chips na hapunan. Ang pagkamamatay ni na Holly at Jessica ay yumanig sa UK at sa buong mundo. Ang mga babae sana ay nasa edad 30 na sa panahon ng bidyong ito. Sana may trabaho na sila, baka kasal na, nakapaglakbay, may sariling bahay at anak na rin. Ngunit ito ay malupit na inagaw ng duwag at masamang halimaw na gugugol ng natitirang buhay sa likod ng rehas.